Itinanggi ni Eric Santiago alias Picoy na may nag-utos sa kanya na huwag padaluhin si Jonathan Morales pagdinig sa Senado kaugnay sa PDEA leaks. Sa katunayan ay sinabi nito na katahang isip lang ang kanyang pagbanggit sa pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng isang James Kumar na nakuhanan pa sa CCTV. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ma'am, siguro pasingit lang. Ikaw ba ay naniwala na katang-isip yung sinasabi ni yung si Si Picoy? Picoy, parang kanta ng Ben and Ben katang-isip. Katang-isip lang ba na pasigaw pa sila yung pag-uusap? Hindi in-expect nung kanyang kausap na katang-isip pala. Alam mo, kung katang isip yun, may problema si Mr. Santiago sa isip. Okay, kung wala sigurong video, hindi katang isip yun, dahil nakunan yung video at klarado naman at hindi niya dinideny na siya yung nandun sa kausap ni Mr. Enriquez, para mulukohin ang Senado at sabihin na nagplaplano ka lang, first off, saan mo makukuha yung pangalan na Kumar? 'Di ba? Napaka-unique yung pangalan na 'yon. Pero doon sa mga taong nasa political world, kilala yung Kumar. Ako naririnig ko yung Kumar for so many decades in campaign politics. Yung Lam, that's a household that's how we address the First Lady. At para mo sabihing kinuha mo yon para lang maging mukhang katotohanan at pakinggan ka, parang grabe yung pagwiweave mo ng tale kasi napaka-ordinaryo sa yung ibagsak na papatayin. Papatay. Di ba yung mga ganong salita, pag pinagsama-sama mo yung mga sinabi ni Mr. Santiago, you are actually threatening the life of a resource person in a Senate hearing. So, katawa-tawa yung sinabi ni Mr. Santiago at for him to be given time, natutuwa ako na si Chairman De La Rosa, kinuha niya yung dokumento at pag-aralan muna. Kasi parang ang sinasabi niya, gumawa sila ng patibong sa Senado. I mean, you don't do that to an institution like the Senate. Kaduda-duda yung mga actuations niya. Kasi nung narinig natin yung opening ni Mr. Enriquez, makikita mo talagang hirap na hirap yung tao bigkasin ang kanyang kwan. Tapos pagdating dito sa isa, abay, talagang parang operator ito. Yan ang jukebox. Si Mr. Santiago ang jukebox. Inupan, nakita yung video, kakanta ng iba. Ma'am, gaano kalaking factor itong si Picoy sa mga tanong po ng mga senador na laban kay former PDEA agent Jonathan Morales? Alam mo, Admar, MJ, walang value yung si Mr. Santiago. Picoy ba ang nickname? Walang value. Yinanig lang niya, very incredulous yung mga sinabi niya. Yinanig niya at tiningnan niyang, kaya ko bang mapabilib itong mga ito? Alam mo, pag titingnan mo yung hearing, maganda at si Senator Tolentino nauna kasi nakita natin walang batas sa classification ng document. Walang mere circular, no? Maganda rin yung sinabi niya yung tungkol dun sa Philippine Coast Guard at saka sa yung mga yate na pribado. Maganda yun dahil nakikita mo talagang merong kakulangan sa batas. Natutuwa rin ako na makikita mo rin na si Morales kahit na siguro baliktarin mo, ihang mo dry, talagang consistent siya. So, ang nakakalungkod doon siguro yung si ES
Paquito Ochoa, hindi ko alam na may rise uli ng COVID, 'di ba? I mean, if you want to Dapat get to the bottom, nagpabakuna pala yun. May bakuna pa naman ata, ba hindi naman siguro tayo nagkulang, nauso pa ba? Meron if na. you want to get to the bottom of things, dapat tumarap siya. Kasi ang allegation may nagpatigil eh. Maganda rin yung sinabi nung taga-Bedea na hanggat walang numero, hindi yan nalalag. So makikita natin yung importansya ng testimony na may nagpatigil sa kanya. Ngayon, ang tanong, nasaan yung sworn statement ng CI? Katulad na rin ang sinabi ng iba. Kung ako mag-witness, kukunin ko si Morales. Kasi talagang hindi mo makuha sa kanya kung sino yung CI niya. And rightfully so. Kasi nakakatakot eh. Alam mo yung itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Pag sinabi na wala ka naman proof, isahin ko pa ba na andyan ang naalis, preventive suspension, Mamba, Hubaib, Mike Rama, na andyan ang pag-alis sa SMNI. Paano ka magka-cancel ng prangkisa? Republic Act yan. Kailangan dalawa, di ba? Wala namang aksyon ng Senado. So, hindi ko rin maintindihan yan. Na andyan ang panggigipit. So, kung titingnan mo, katulad ng guest nyo kanina, may pattern. At yung pattern na yun, nakakabahala. Dahil walang declaration ng martial law, pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. Mhm. And di ba ma'am, ang sabi niya daw doon, gusto lang niyang makatulong ata si Picoy, no? Talagang napaka-nationalistic ni Picoy. Pero pinagtataka natin, yung ganyang uri ng hearing, no? Yan yung ano mo yan yung iiwasan mo eh. 'Di ba? Yung mga pagdinig na yan kasi televised na yan, unlike yan sa ibang hearing dati nung hindi pa uso yung social media. Sa pamamagitan ng hearing na yan pwede kang ibas kung hindi nagustuhan ng mga tao. Kumbaga iiwasan mo yan 'di ba? Mas gugustuhin mo pang sa korte kasi kayo lang doon at hindi lalabas siguro yung mga information. Pero siya talaga gumawa siya ng katang-isip para lang lumitaw diyan dahil sa pagmamahal niya at may concern siya. So kumbaga yun yung punto ni Senador Bato na ano ang connection mo dito sa issue na pinag-uusapan na lilitaw ka at may lakas kang loob na lumitaw. Alam mo, Admar, simple lang yun Nahuli siya, nabulaga siya. Ay, nakatape pala yung usapan namin. Ay, nakuha pala yung mukha ko. Ay, naandun pala si Morales. So, kung sinasabi mo, dubious ang karakter rin ng Santiago. I mean, kung hahalongkatin natin ang baho ng bawat isa, definitely in terms of dapat bang pagtiwalaan, ang sagot doon hindi. So, nakakatawa lamang dahil in the hope na maalis yung bintang dun sa dalawang taong napangalanan, lalo lumala kasi hindi inayos yung script Kaya nga sabi ko, gusto mo pala maging scriptwriter, di ayusin mo yung script mo para kapani-paniwala. Makita mo yung mga mukha ng senador nung sinabi niya na gusto ko lang, naguguluhan na siya dahil pabalik-balik. Kaya gusto niyang pumunta dito, magsalita, para ilabas ang katotohanan. Ano yung katotohanan? So essentially, he is refuting the videos. Diba? Yun yung material ikaw ba yung nandun? Oo. Boses mo ba yan? Oo. Kaya nga tinanong, ba't mo sinabi itong mga pangalang ito? Really, he was trying to get out of that problematic video. Ma'am, And as you rightfully said, no, in this day and age, technology apparently is working and putting more light to people who are like Mr. Santiago.